Hello guys, good evening. Lalong-lalo na sa ating mga future criminologists. Halika't pag-usapan natin at alamin kung ano yung similarities and differences ng pardon, amnesty, probation and parole. Okay, simulan natin. Sa correctional administration, pasisimplihin natin yung explanation natin para mas madali pong maintindihan. Sa institutional corrections, kung saan ang isang convicted person, yung penalty sentence of imprisonment niya isi-serve po niya sa loob ng kulungan, habang ang non-institutional corrections naman po, yung penalty sentence of imprisonment niya isi-serve po niya sa labas ng kulungan, which is yung community. Okay, punta tayo sa pardon. Ano ba yung pardon? Pag sinabing pardon, it is an act of grace, it is an act of forgiveness. Ibig sabihin, ito po yung pagpapatawad sa isang tao. Tatandaan ninyo kapag sinabing pardon, ito po yung pagpapatawad sa isang tao. Ang pardon, ibinibigay yan to any crimes, kahit punishable yan under the revised penal code, general law, or special penal law. Ibinibigay yung pardon to any crimes. Pangalawa, ang pardon po, ibinibigay yan sa taong already convicted by the court of law. Meaning, guilty siya sa crime na nakomit niya, convicted na po siya. Okay? Sino ba yung granting authority or sino ba yung nagbibigay ng pardon? Tatandaan ninyo, ang nagbibigay ng pardon or ang granting authority is yung chief executive or ang president. For example, si Joseph Estrada ay na-convict siya. Si Joseph Estrada convicted sa plunder. Ang nagbigay ng pardon sa kanya, si President Gloria Macapagal Arroyo. Pangalawang example, si Robin Padilla. Convicted siya sa illegal possession of firearm. Ang nagbigay ng pardon sa kanya, si President Duterte. Okay, punta naman tayo sa amnesty. Ano ba yung amnesty? Pag sinabi amnesty, it is an act of oblivion. It is an act of forgetfulness. Ibig sabihin, kakalimutan yung crime na parang hindi nangyari. Amnesty, it is an act of oblivion. It is an act of forgetfulness. Kakalimutan yung crime na parang hindi nangyari. Binibigay itong amnesty sa group of offender. Ang tinutukoy dito yung political offender, yung mga nakapag-commit ng political crime, Example, si Trillanes, di ba? Kudita. Ano ba yung kudita? Yung kudita, ibig sabihin, yung offender dito is yung political offender. Pwede rin yung mga military member, PNP member, or yung nag-hold ng public office or employment, or pwede rin yung nag-occupy ng public office or employment. Okay? Yung kudita, nakocommit ito by means of swift attack. Swift attack, ibig sabihin, pang mabilisang atake sa government. Pwede rin by means of stealth attack. Ibig sabihin, sikretong atake laban sa ating government. Sikretong atake laban sa stealth attack, laban sa president, vice president, or anybody as long as constituted authority ng Pilipinas. Okay? Ang amnesty po, ibinibigay yan anytime. Okay? Kung sa pardon, ibinibigay yan after trial, Ibinibigay yan sa only the convicted person, ibinibigay ang pardon. Ang amnesty naman po, pwedeng ibigay yan anytime. Ibig sabihin, kahit before trial, during trial, after trial, or kahit ongoing pa yung investigation, pwedeng ibigay yung amnesty. Okay? Example guys, dito kay Trillanes, di ba? Binigyan siya ng amnesty. Okay, sino ba yung granting authority? Sino ba yung nagbibigay ng amnesty? Same as pardon, ang nagbibigay ng amnesty isang chief executive or ang president. Pero with the concurrence of the Congress, with the concurrence by the Congress. Because our Congress composed of two houses, the upper house, House of Senate, and the lower house, House of Representative. Okay, naintindihan po Ang granting authorities ng pardon at amnesty is yung chief executive or president. Ang amnesty po, granting authority is president, with concurrence by the Congress. Kinakailangan mo nang magpaalam sa Congress
bago i-grant ng president yung amnesty sa isang political offender, sa group of political offender, no, kailangan mo na magpaalam sa Congress because our Congress composed of two houses, no, upper house and the lower house. Upper house, the House of Senate, and the lower house is the House of Representative. Okay, ang pardon, pagpapatawad yan sa isang tao. Ang amnesty, pardon din po siya, pardon sa maramihan, pagpapatawad sa group of offender, pagpapatawad sa maramihan. Okay, punta naman po tayo sa probation. Ano ba yung probation? Probation, ibig sabihin, no, instead na sa kulungan mo iserve yung iyong sentence, sa community mo isi-serve yung penalty sentence of your imprisonment. So paano mangyari yun? Una, tatandaan ninyo, kailangan convicted offender. Pangalawa, kailangan convicted offender. Pangalawa, kailangan yung sentence niya is hindi po lalagpas ng 6 na taon. Ibig sabihin 6 years and below. Kapag ang sentence niya is 6 years and 1 day and above, basically hindi na applicable sa kanya yung probation. Okay, for example, no, ikaw ay nakapag-commit ng crime, tapos yung years ng sentence mo is 4 years, so pasok po siya sa 6 years and below, no. Ang tanong, pwede ka bang mag-apply ng probation kapag ka 4 years yung sentence mo? The answer is yes, kasi pasok siya sa 6 years and below, no. Kapag 6 years and 1 day and above, no, hindi applicable sa yan. Hindi ka pwede mag-apply ng probation kapag 6 years pataas, no. Applicable lamang po yan sa mga 6 years pababa ang sentence, para sa mga gusto mag-apply ng probation. Okay, tatandaan ninyo ang mga convicted offender, no. Ang mga convicted offender, meron po silang 3 choices, no. Una, no, pwede silang mag-appeal sa higher court kapag sila ay na-convict, no, sa lower court. Ang purpose nun is i-review, no, yung desisyon ng korte, no. Ano, kapag ka sila ay na-convict din sa higher court, so kulong sila, no. Ganun, kulong sila kung same lang din sa desisyon ng unang court na nagbigay sa kanya, na naghatol sa kanya na siya ay convicted, na nag-guilty siya. Okay, pangalawa, pwede siyang mag-waiver, no, tanggapin niya na lang yung pagka-guilty niya. Pangatlo, pwede siyang mag-apply ng probation if pasok sa 6 years and below yung sentence niya, pwede siya mag-apply ng probation. Sino po ba yung granting authority, or sino ba yung nagbibigay ng probation? Siyempre, ang nagbibigay po ng probation or ang granting authority po ng probation is yung court, no, yung judge po yung nagbibigay ng probation, no. Kinakailangan sa probation, guilty ka muna, no, convicted ka muna sa crime na nakomit mo. Kailangan at the same time 6 years and below yung sentence mo bago ka makapag-apply ng probation, no. Kapag na-convict ka, meron kang 3 choice. Una, no, pwede ka mag-appeal sa higher court kapag na-convict ka dun sa mababang korte. Pangalawa, pwede ka mag-waiver, no, tanggapin mo na lang yung pagka-guilty mo. Pangatlo, pwede ka mag-apply ng probation kapag ka 6 years and below yung sentence mo. Okay, ang granting authority dyan is yung court or yung judge po. Okay, punta naman po tayo sa last, no, yung parole. Ano ba yung parole? No, pag sinabing parole, i-release ka sa kulungan basta ma-serve mo yung minimum sentence mo, no. I-serve mo yung minimum sentence mo sa loob ng kulungan. Pag tapos mo ma-serve yun, pwede ka mag-apply ng parole. Okay, example, no, reclusion temporal. Ano ba yung reclusion temporal? 12 years 1 day to 20 years. No, for example, minimum sentence mo na i-serve mo yung 10 years. So meron kang remaining 10 years, no. Nakapag-google ka na sa loob ng kulungan ng 10 years, no, na-serve mo na, no. Sabihin natin no, minimum sentence, no, nakapag-serve ka ng 10 years, so meron kang remaining na 10 years. No, pwede ka mag-apply ng parole, no. Yung remaining 10 years mo is pwede mong i-serve sa community, no, sa labas ng kulungan. So depende yan kung a-approvehan yan. Okay, sino ba yung granting authority ng parole, no? Yung granting authority dyan sa parole is yung BPP, no. Yung granting authority dyan or yung nagbibigay ng parole is yung Board of Pardon and Parole. Okay, okay, sana ay marami kayo natutunan, sana ay marami kayo naintindihan, no. Hanggang doon na lang muna. Maraming salamat po.
God bless you all.